Ang pwede nating matikmang pie, hindi na lang pizza, buko at egg pie dahil ang Cesar Sisters nakaisip ng bagong pakulo sa nakasanayan nating pie. Simple lang ang ingredients pero ang lasa panalo. Sinisimulan muna sa paggawa ng filling o palaman. Magigisa muna ng sibuyas na puti. Saka ilalagay ang mushroom o kabute, patatas at iba't ibang pampalasa para ma-achieve ang creamy taste ng pie. Titimplahan ng creamy tomato sauce. Angat din ang lasa ng bell pepper na hindi tinitipid. Halu-haluin lang hanggang maluto ang lahat ng sahog. Kailangan palamigin muna ang palaman bago ilagay sa dough. Then, top it with cheese. Mas marami, mas masarap. Saka ipato ang top layer ng dough para makover ang pie. Isa lang ito sa oven sa loob ng 1 oras. And there you have it! Luto na ang creamy mushroom and potato pie. Ang negosyo ng Cesar siblings, nagsimula na sumali sila sa Christmas Bazaar noong nakaraang taon. Nagkausap-usap na kami na, sige, join na tayo, try lang natin. Mostly talaga, nagustuhan talaga nila lahat yung pies. And then, doon na kami nakuha ng mga loyal customers namin. Since December yon, ang daming nag-order sa amin for Christmas, ganyan. So, mga ginamit na nila for potluck, for handaan. Yung pinaka-puhunan lang namin, for ingredients lang talaga. Kasi meron naman kaming mga gamit sa bahay. So, 3,000 lang talaga yung nilabas namin na pera. Dahil maganda ang pagtanggap ng mga unang nakatikim, itinuloy nila ang negosyo. Si Jay ang nakatoka sa cooking at baking, hobby na minana niya mula sa kanilang mami. Noon ay may catering business daw ang kanilang ina bago nag-migrate sa Canada kasama ng kanilang daddy at kuya. Kaya kahit tumigil na sa food business si mami, the legacy lives on, ika nga. Yung naging marketing strategy namin is through social media talaga. Nataon din kasi na yung isa naming sister, food content creator siya. So before kami mag-business, nagka-idea na kami sa kanya kung paano ba yung pagmamarket online. Kaya mula December nung nakaraang taon, nagtuloy-tuloy na ang pag-asenso ng kanilang negosyo. Nitong Enero lang daw sila nagpagawa ng commissary o mas malaking lutuan. Eventually, nag-earn na kami from the business and lahat ng kinita din namin, unti-unti, nakakuha na kami ng freezer, tapos nagkaroon na rin kami nitong dedicated kitchen. So, mas smooth na yung flow ng business. Yung production namin, mas malaking batch na. Pagpasok naman ng Pebrero, kumuha na sila ng mga makakatuwang sa pagluluto at pag-aasikaso ng orders. Gumaan man ang trabaho, ang bawat isa may kanya-kanya pa ring toka. Kabisado namin yung kung saan magaling yung bawat isa. Ako yung nag-handle ng back office namin, tsaka accounting. Then sister ko, si Ate J, at tsaka yung isa pa naming sister, sila talaga yung baking. So, mahilig silang magluto, sila yung nag-R&D, sila nag-experiment kung ano yung mga bagong flavors na kailangan ilabas. And then yung other sister pa namin na food content creator, siya sa marketing. So yun, para talagang yung delegation ng tasks, parang for us na talaga kasi may kanya-kanya kaming mga strengths. Dahil hindi araw-araw Pasko, tuwing low season, may inilalabas silang bago. Tulad na lang ng pagpapakilala ng bagong variants ng savory pies. Bukod sa creamy mushroom and potato, meron na rin silang creamy chicken and potato at beef picadillo. Pati ang food bloggers, hindi na rin nagpahuli sa pagtikim ng kanilang mga savory pies. Yung crust, hindi siya matigas. From top to bottom na crust, masarap. Malinamnam kasi beef tsaka hindi tinipid. Kita nyo naman yung palaman niya. Ang isang malaking pie na may sukat na 13 inches at para sa 8 katao, nagkakahalaga ng 1,399 pesos. Due to public demand, naglabas din sila ng mas maliliit na pies na pang 2 hanggang 3 tao. May size naman itong 7.5 inches na for sharing pa rin at good for 2 to 3 persons. Nung mga regular months, para makabawi pa rin, kasi may mga months talaga na mahina eh. Doon kami nagagawa ng mga promotion, tapos doon kami nagbo-boost para mas maraming ma-reach na potential na customers. Dito nila naisip ang paandar na 3 petite pies for only 1,499 pesos na may iba't ibang flavors. Iba-ibang variants ng savory pies nila. Meron din para naman sa dessert lovers. Ang pinagsamang brownie at cookie ginawa na ring pie, presenting their very own cookie pie and rookie pie.
Chocolate chip cookie with pie crust on top ang cookie pie, habang triple chocolate brownie cookie with pie crust on top naman ang brookie pie. Nasa 499 pesos hanggang 549 pesos ang 4 na piraso nito. At 699 pesos to 749 pesos naman ang 6 pieces. May bagong product kami na ilo-launch soon, which is the cheese pocket pies. So, sa isang box, may 4 na cheese pocket pies. Yung price ng isang box, so 4 na cheese pocket pies na yun, it's 549. That's 4 flavors na yung laman. Ang never-ending innovation nila sa negosyo ang dahilan kaya ang kita paisabog din. In a month, kumikita naman kami ng 6 figures. Actually, lahat ng nakikita natin dito sa kitchen, lahat yun galing katas na ng pricing. At kung tatanungin daw sila kung paano ang hatian nila sa kita, huwag kayong mag-alala dahil hating kapatid din. Pero malaking porsyento pa rin ng kanilang monthly income, ibinabalik din sa negosyo para mas mapalago ito. Plano nila na makapagtayo ng physical store next year para mas marami pa ang maabot ng fighting. Sister Goals Yarn! Make sure na tama yung costing nyo. Kasi sa business talaga, kailangan sisiguraduhin nyo na kumikita kayo and hindi malulugi. Talagang magsipag. Pag mataas yung sales, magsipag. Kapag naman mababa yung sales, kasi hindi naman laging maraming benta, mas doblehin yung sipag. Kasi hindi din kusang lalapit yung customer sa inyo. Kailangan mong ilapit yung produkto mo sa kanila and believe in your product. Ang magkakapatid nagtutulungan kapag may problema, magkasama hanggang pagtanda, magkasosyo rin sa pag-abot ng mga pangarap.